to. Ito pala wiring ng ano, injector. Ba't marumi na ba masyado? Napanood ko sa ano pag binipit, pag umaabot na ng 100, para siyang maano, nagchuchok. atras. So ayun guys, Honda EDV maglilinis ng ano, throttle FI. Dami lang wiring, so kailangan magtanggal muna ng negative na baterya para walang power na ano. Honda EDV to. Yan. Naputol pata. Ano yan? Lock ng alin yan? Fuel. Sige, hugutin mo lang diretso. Ayun o, napakahirap pala niyan, mga lock. So pag naglinis tayo ng FI, dandahan lang yung tanggal ng mga clip, yung mga lock ng hose, fuel hose. Mga idol o, ano yan eh, yung kanyang fuel hose. So tinatanggal. Nabasag ba ang dulo? Hindi. Hindi naman nabasag? Ito siguro. Parang ibubuka mo siya. Buka mo pa rin yung isa ko yan. Bitaw mo na kuya. Guys, tinatanggal na yung mga kable ng throttle. Medyo masikip nga lang. Tanggalin mo na dito. Asan yung ano ko? Philip. Asan yung Philip yan sa'yo? Ito. Yung ano ni sa tanggal ko. So ayan guys, buo na yan na tinanggal. Yun. Ayan, Honda EDV nga pala to, 150. Sus, grabe na pala dumi oh. Kaya pala pag binibigyan mo siya ng gas, so bumabalik para siya nagchuchok. So wala na sa kanya yung hatak niya na dati. Yan, tatanggalin yung buong upuan bago ka maglinis ng FI niya. So maraming kakalasin. Yan, palas lahat yan guys. So ito yun, ito yung head.
ng EDB. Yan. So yan, lilinisin na muna namin yung kanyang throttle, kanyang FI niya. So yan guys, tinatanggal na. So kung sino man mga naka-EDB dyan, pwedeng dalhin nyo dito. Huwag nyo na dalhin sa kasa para mas makatipid kayo. Dito hindi naman to pinanood sa YouTube para lang pag-aralan eh. Talagang alam na talaga mabaklasin eh. Matigas nga lang kanyang hose. Yun, tanggal din. Yun, napakarumi pala oh. Itim na. Sus. Yan, mga naka-ADB dyan oh. Pag mga 20,000 kilometers, 15, pwede nyo na linisin yung throttle nyo. Wow. Ito yung plato niya, yung grabe pala, dumi. Ayan guys, oh, ayan oh, mga idol oh. Yan, unleaded na lang pang ano mo para matanggal yan oh, nakaitim. Ayan guys, oh, grabe dumi oh. Oh, itim. Sus. Ito yung ano, pag nagkakarga ka kasi ng gasolina na sa mga mumurahin guys. So, yun nga, mura nga. Hindi niya masunog kaagad-agad yung gasolina. So, ito yung nagiging sanhi niya. Nag-iiwan siya ng carbon na makapal sa throttle. Ayan oh. Yan yung loob ng throttle niya. Honda EDB yan guys. Ilan na mileage nito do? 29? Ha? 29,000 kilometers na. So ngayon lang siya nalinis. So yan yung injector guys. Yan. So yung injector na yan, hindi naman yan siya advisable na ano eh. Talagang dudumi siya ng agad-agad. Ito talaga ang ano dyan, itong throttle. Gasolina na. Yan guys, tinatanggal na yung mga ano, sensor. Sana umandar pa. Ayan guys, mga screw yan. Ayan o, dito sa sensor niya o. So under naman to, basta tama lang kung ano yung tinanggal mo. So yung ganun lang din ang gagalawin. Ayan o, dumi. Ayan guys, ang mga sensor niya. Throttle sensor. Dumi o. Grabe. Ito yung injector niya. So parang kotse din pala oh. Mahal yan. Yan lang. Ayan. Linis na. Para ano. So ito yung guys. Carburetor cleaner no? Oh, pero mas maganda nga leaded. Manatutuyo agad eh. Guys, Honda EDB. Yan. Baklas lahat. Yan. So, yun, lilinisin na muna itong mga to bago ilalagay natin uli. Yan. So, ayan guys, nililinis na yung throttle nya.
Napakarumi pala. Oh, bumakat ka agad sa ano, huwag mo lang babasahin yung sensor ng ano, gasolina. Parang yan yung pinaka-map sensor niya. Huwag mong babasahin yan. Hanginan mo yan. Parang ano yan, kotse. So ayun guys, alidid lang yan pinanghugas kasi hindi na paghandaan eh. So kapos na tayo sa oras, magpupunta pa tayo sa auto parts para bumili ng carb cleaner. Kaya ang ginawa, pinanglinis sa throttle niya, unleaded. Dumi. Ayun. So kung sino man yung mga naka-Honda ADB, pwede kayo magpalinis sa mga gasoline station na may service. Yung kakana doon, mga mekaniko na lang. Mga ganong banat, no? Shoutout na yung Shell Batong Dalig. Shoutout nga pala sa group ADB Philippines. Oh, connection. Nandito nga pala kami sa guys, sa Centennial Road, Batong Dalig. Ito yun, highway lang kami, Tapat tayo ng Gili, para maano. Ayan, harap kami ng Gili, Kasa. Isusumpa natin yan guys, yun. Ayan. So ito yan, service namin, guys. Shell. Ayan, Helix Oil Change Plus. So dito namin yan ginawa. Ay namin, yung ko lang pala kasama. Siya kasi expert sa mga motorcycle eh. So ito pa yung isa namin mekaniko ng motor. Pang naman to, Raider FI, kaya carb. Doon naman siya specialist sa motor na yan. Kanya-kanya expert na. Ito naman siya, pang Honda ADB. So mga Inmax, PCX, pwede dito yun. Aerox. Alala ko rin Yung mga yung dalawang motor pala doon, bago pa naman yan eh. Di pa pwedeng linisin eh. Kala ka sasabihin, So yan guys, nalinis na siya ng maayos. So pag binalik yan, ayan, ganda Wow. Di ba? Bibili ka pang carb cleaner, isang lidid lang. Yun yung injector niya guys. Kaya lang to nagiging madumi kasi pag nakakarga ka nga sa mumurahing gasolinahan, so yung gasolina nila hindi naman 100% na talagang kaya pag sinunog, so hindi ka agad-agad nasusunog nung spark plug. Kaya doon nadumi ka agad yung kanyang throttle. Parang kutsi pala no? Kung magsasabi mo, kuya, kung baga sa kotse, ang ginagawa natin dito, throttle body cleaning, tsaka EGR cleaning. Ito yun. Parang yung ito rin yun. So pinagkaiba nga lang nila yung laki at saka position ng throttle niya, magkaiba kaysa kotse. Shoutout ka naman dyan, bye. Yun diba, linis na Panat. Siguro pag halimbawa naglinis ka nito, mga isang oras na siguro, mga isang kalahating oras kaya mong gawin yan, linisin. Ang mahirap lang kasi guys, pagtanggal nitong cover niyan, ayan ang dami mo pang kakalasin bago mo matanggal tong throttle niya sa ilalim. Ayan mga tinanggal natin Ayun, nakasimbuli na.
Ayos. Sobrang linis na. Ayan guys, simbuli na. Kasi malinis na siya. Nilalagay na yung o-ring ng sensor. Yun. So, tatlo ang screw niya. Yan, gagamit lang kayong Phillips screw para mahigpitan, maluwagan nyo yung screw na yan. Pahigpit na ito siya ngayon. Phillips screw lang yan. So, kung dati tumatakbo siya ng 120, siguro ngayon na nalinis, plus 20 pa, 140. So, kaya niyang top speed siguro ng ganun yan. So ito guys, pag nagigpit kayo niyan, siguraduhin yung tatlong screw na yan lapat na lapat. Kasi pag sumingaw yan siya, ano yan siya, hindi kagad-agad i-start. Yung ina-assemble na, nilalagay na yung mga extension. Guys, yan, ganyan lang yan. Yun. Sabay tulak. Yun. Baliktad. Ngayon, pagka nilagay nyo yan, di ayusin nyo na lang, tingnan nyo na lang kung saan yung diretso. Yan. Yun. Ayos. Yan guys, higpitan nyo na yan na gis. 8 nga pala. Sorry. Yan. 2 8. Pwede naman Phillips screw kasi dalawa naman may chance ka naman Gamitan mo na ng 8 guys pang higpit. Shoutout nga pala dyan kay Jess Vlog. Guys, sa mga gustong matuto guys sa mga DIY para sa mga sasakyan natin, search nyo lang Jess Vlog. So ayun guys, medyo minamadali namin to kasi wala nang oras. Kanina kasi napakahaba ng oras, so hindi naisip baklasin. Maandar na sana to ngayon kung nabaklas to kanina. Ito na lang guys hindi ko pa sigurado kung aandar to. Ngayon, higpitan mo siya ng 8. Yun. Nailapat nyo na. Ngayon, higpitan mo na siya ng 8. Yan. Hangin pa natin yan. Ang tawag dito guys, L-wrench. Pa-L kasi siya. Yan. Okay. Yun, injector na ang ilalagay. So yan guys, ilalagay na yung injector niya para puna siyang ilalagay doon sa sakyan. Yung size niyan guys is number 10. Yung injector niya.
dito guys, hindi lang motor yung ginagawa namin dito, pati mga 4 wheels, oil change, tune up, yan, under chassis repair, engine. So itong motor guys, part-time lang to eh. Ayos, panalo. Yung guys, buo na. So ilalagay na natin dito. So ayan na guys, ilalagay na yung cable niya sa throttle. Yan. Malinis na yan siya. So siguraduhin nyo na tuyong-tuyo yung pag nilinis nyo. So yan, medyo mahirap lang mag lapat ng kanyang throttle cable. Sikip. Yun. So yun. Pasensya na kayo guys kung magalaw yung camera namin. So yung guys, kailangan nyo munang kilatisin nyo muna ng maayos bago nyo ilapat doon sa tornilyuhan sa manifold sa kanyang head. So yung manifold nya, pag nilagay mo doon sa head, kailangan ilatisin nyo muna ng maayos. Yan, higpitan na guys ng 12 ang tornilyo nyan, yung kanyang lock sa throttle. Yun. Parang step by step talaga yan ito na guys, ilalagay nyo na muna yung kanyang tawag doon, fibra, yung kanyang washer sa manifold. May ba to? Gasket yan, pero wag mo na siyang lagyan ng sealant kasi babara pa yan. May gasket yan So yan guys, ipapatong mo yan siya sa head bago mo ilagay yung manifold niya. Kahit naman siguro back to back yan kasi importante yung niya Yung guys, talagang ilagay mo muna doon yung tornilyo para hindi nahuhulog yung fibra. Hindi niya. Yan. Siguraduhin nyo na lapat yan kasi pag singaw yan guys, dadaan yung babakat yung dyan. Unahin mo muna ito doon tornilyo para hindi na siya gagalaw yung so ayan guys ganyan lang yung proseso paglinis ng throttle ng ADB, Honda ADB 150. Para kung may makapanood man itong video na to, kahit pa paano meron kayong ideya pagtanggal ng throttle. Kahit hindi nyo nadalhin sa kasa ng mga mekaniko, kayo na lang ang gumawa. Yan, inihigpitan na ni Chip. Yan. So number 10 yan. Ang higpit niyan guys, wala tayong torque wrench, so tansyahan na lang pag-higpit. Yan.
Ayos. Ayan guys, naikabit na yan. Hose na lang sa air cleaner. Tapos injector. Oras na kaya? Ayan guys, inaikpitan na yung ano niya galing sa air cleaner na hose. So ito, hindi lang natin ipapakita yung plate number niya. Ito yung Honda ADB. Kulay ano, matte gray. Yan. Kaya inikpitan na yung kanyang injector. So number 10. Sa manifold naman niya, number 10 din. So yan, ilalagay na guys yung hose ng fuel hose. Fuel hose ang tawagin. So ayan, may lock pa yan siya guys. Yun. So bukod doon sa lock niya sa loob, so may pinakalock pa yan na kulay puti sa labas. Double lock talaga. So hindi basta-basta siyang mahuhugot. Yun. Pasok. So ito na lang guys ang kulang, yung connection na lang ng ano, electronic niya sa injector. Yun. Ay sa mga throttle sensor niya sa servo. Sa kotse kasi guys, servo yan eh, throttle. Tsaka mo ngayon titistingin, so ilalagay mo na yung negative ng baterya. Yan. Wala na, may iba nakakonnection na. Wala. Ayan yung battery niya. Saan to? Ano yan, emergency yan pag hindi umandar. May sinasalpak dyan, kaso nga lang. Guys, nilagay na yung negative ng battery kasi dapat magtanggal kayo niyan pagka naglilinis kayo dyan. Emergency to para sa remote. Ah. Linis. Kailangan may sinasalpak yan ako. Okay guys ha, paandarin na natin. So, tingnan natin kung walang tagas yung fuel niya. Kasi pagka may tagas yan, nakikita mo dito kagad sa hose. Ay, upuan pala kuya. Sensor. Ayan guys, paandar rin na. Ayan guys, umaandar na yan ha. So wala naman nag-indicate sa panel board niya eh. Malinis lahat na guys. Ito wala. Ayan. Normal ho yung EBS na labas yan, pero mawawala yan. Ayan, umaandar na siya oh. So parang gumaan siya. Ang idol, gumaan yung kanyang andar. Mayunit ako. Smooth na naman siya ulit. Ang ganda na naman niya uli, umagod. Ayan guys. Dito ha, gusto yung magpapalinis ng throttle body tsaka 8i dito kayo sa akin. So yun guys, natapos na rin sa wakas paglinis. So ayan, nakita nyo naman kanina yung andar. So bumalik na yung dating ano niya, hatak niya. Kasi nung hindi pa nalilinis yung kanyang throttle tsaka ipay, so parang nadidili na, hindi na ganun ka smooth yung kanyang hatak. So ito yung guys, oh, CDB oh. Yan, di ba gwapo? Oh. Dito lang kami guys sa Shell. Yan. Harap kami ng Geely. Kasa ng mga sasakyan. So yun guys, kaya namin binidyo yun kahit pa paano. So meron tayong ideya kung paano paglinis para kung sakasakaling ano, emergency, maramdaman nyo yung ganong ano, wala kayong mekaniko. So pwede kayo mag ano, linis. Ganun lang kadali. So ilang, salamat mga idol guys.